God. Okay nga anniversary. Hindi ko marunong mag-correct. Welcome dito sa aming lugar, sa St. Anthony Padua Friary. Nandito pala si Mama Marie. Happy anniversary sa inyo. Happy 15th anniversary. At ito po yung pasasalamat natin sa panibagong taon na naman na ibinigay ng Diyos para sa atin, para maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating pagiging saksi sa kanyang mga banal na salita. So, pasalamat natin ngayon. Kasama ng ating pagdiriwang ay yung pag-alala din natin kay Santa Catalina ng Siena, isang madre, birhen at doktor ng simbahan. Ibig sabihin ng doktor ng simbahan, doktor ng pananampalataya. Kung sa edukasyon, may mga doktor sa mga specialization, sa high school or sa mathematics. Ito naman, doctorate, may doctorate ito sa pananampalataya, sa Santa Catalina Siena. So, naging tagapaghatid siya ng kapayapaan ni Kristo. Naging dahilan siya ng kapayapaan sa kanilang lugar, yung panahon niya. At naging tanyag din siya sa kanyang mga sinulat. Siyempre, doctorate, mga doktor ng edukasyon, meron silang sinulat na papel, dokumento para maging doktor sila. Ito, marami siyang sinulat tungkol sa pananampalataya. Ang ngalan ng Amay, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang kinumadahayo. Kamugtuan ko, mabagandam natin pagsawro kini nga santos na buhat, panumduma o pagpasulitanay, anaton mga sama. Nagtutugan ako, ang makagaraang na Diyos, ugahiwa akong kabugtuan. Kay nakasala ako maguna, ulong, buhat, o pagpasibayan. Tungodan na akong sala, na akong sala, na akong nasala. Sanglit na mamaya ako kang Santa Maria Virgen, ang mga anghel o mga santos, ugahiwa akong kabugtuan, may gapo ako niyo, aton, Ginoong na Diyos. Kaloyon ng tagkitahan makagarahang na Diyos, kasulo na natin mga sala, ngan nagkong kita, ngan dohan kinabuhi nga dayon. Amen.
O Diyos, ginpan padilaag, nimo ang kasing-kasing ni Santa Catalina, han Diyos nun nga paghigugma didahan iya pagpamalandong, han pagsakita han iyo anak, imo anak. Ngan han iya pag-ataman han kinahanglanon, han imo simbahan. Itugod nga pinaagi han iya mga pagampon, han imo bungto, kapag kigusa didahan misteryo ni Kristo, tayo dahil maglipay didahan pagpakakilala han himayan niya. Nga po dahimog ang Espiritu Santo, buhay nagahadi, Diyos sa dayon nga katuwigan. Pagbasa, tikang han mga buhat, han mga apostol. Hi Pablo, ugan iya mga kaupod, sinakay tikang ha papos ngadto hapi nga ha Panfilia, diin binayaan hira ni Juan, Marcos, ug inuli ngadto ha Jerusalem. Nagpadayon hira tikang ha Perga, tugtog ang pag-abot ha Antioquia, ha Pisidia, dinhi nagpakadtuhira ha sinaguga, ha adlaw nga iglilihi. Kahuman basaha ang mga pagturuan tikang han balaod ug han manaragna, ang mga punuan ha sinaguga siniring hira, siniring haira, kabugtuan ko, may eda niyo karuyag igimang raw ha katilingban, tinatagan kamo iton nga na hinhigayon. Hi Pablo tinukdaw ng amo ini ang iya ginyakan, mga tao han Israel, o mga nakilalahan Diyos, pamati kamo. Ang Diyos han katawhan han Israel, nagpili ha aton kaapoy-apuyan, naging himo nira nga dako nga nasod, hanakad to pahira ha Ehipto. Han pinaagi ha Diyos doon nga gahom, ginkuha hira didto, og sakubhin kapatan katuig, ginpahamtang hira didto ha kamingawan. Kahuman niya pagpadaog han pito nga mga nasod ha Kanaan, ihinatag ha ira ini nga tuna, kapingin upat kagatos og kaliman katuig. Kahuman iya hira gintagan hin mga hukom, tugtog nga da kan Samuel ang manaragna. Kasunod na nga raw hirahin hadi ug iginhatag ha irahan Dios, hi Saulo nga anak ni Kish, nga tulin ngan balay ni Benjamin. Paghagos hin kapatan katuig, ginpaiwas ini ngan liniwanan kag David, nga iya inabuyunan, pinaagi hini nga mga pulong. Ginpili ko ni David nga anak ni Jesse. Akon tawo nga magtutuman han akon kaburoton. Kapag tuman han iya saad, ginbanhaw niya tungod kan Israel, usahan tulin ni David, Jesus ang manunubos. Kanay pagkanhi, ginpasangyaw ni Juan, didaan iya pagwali, han bunyag, ginpagbasol, nga daan bungto han Israel. San o manon ni Juan ang iya buhat siniring hiya, para ha iyo hinugod ako. Diri ako amo ang iyo ginhuhulat, kundi kita makaniya sunod ha akon, ngandiri nga ni ako takos hin pagbukas, han mga sandalyas han iya tiil. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium ibaton, dayuday mag-aawit ako han imugugma Ginoo. Dayuday mag-aawit ako
day mag-aawit ako ni mugugma Ginoo. Habang nga katuigan na akong baba, magpapasangyaw ni mo pagkamati naman. Tinod ko diningan ni mugugma, tugtog katapusan. Nga diri mababalhin ni mo kamatuuran, sugadhan ka langitan. Dayuday mag-aawit ako, hari mo hinagian ko'y David na akong surugoon. Ngan gindiugan ko'y anana, anakon kamot magtutugway haiya. O ganakong butkon, makakapagpakusog haiya. Opo, daiyan akong kamatuuran, opo naman. Dayuday mag-aawit ako, hari mo tungod na akong ngaran, ipapakita niya gahon. Masiring niya ako, ikaw ang akong ama. Akong Diyos panalikod, akong magkaranawas. Dayuday mag-aawit ako, hari mo Ang Ginoo madayo. Pagbasa ti kanang Santos na Ebanghelyo sumalakan Juan. Katapos ni Jesus, pamusahan tiil han mga timunan, siniring hiya haira. Susumatan ta kamo, hintinood. Waray uripon nga labaw han iya agaron. Waray sinugo nga labaw han nagsugo haiya. Yana maaram na kamo, hindi nga kamatuoran. Panaran kamo, kung buhaton niyo, diri ako naghihimang raw, mahitungod hayo na tanan. Nakilala ko han akon mga kinpili. Kundi, kinahanglan, matuman ng kasuratan ng nasiring. Kinontra haako ng tao ng sinaro haako. Insusumat ko ini hayo yan nga diri pa ini na hinanabo base kung mahinabo na ini.
Tumoo kamo nga hi ako, amo ako. Nagsumat ako ha iyo, hintinuod. Andisan hino nga nakarawat han akon sinusugo, nakarawat man ha akon. Nga na nakarawat ha akon, nakarawat man han nagsugo ha akon. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo ng Ginoo. Maayos ba ang aking pagbasa? Nagpupumilit maging waray-waray. Yan. Sa komersyal, di ba? Ano bang mga nakikita natin commercial sa TV ngayon? May alam ba kayo? Sino bang madalas manood ng TV? Sino madalas manood ng TV? Wala? Ay, hindi na kayo nanonood ng TV. Anong mga commercial lang na nakikita natin sa TV? Ha? Bonakid? Ha? San Senora? Ha? Kasi ang alam ko, mga luma na kasi commercial ang alam ko eh. Baka hindi makarelate yung iba. Kunyari, kilala niyo si Aga Mulak. Diba? Si Aga Mulak. Kapag nakita niyo si Aga Mulak, may kinakain fried chicken. Ano yun? Jollibee. Pag si Sarah Heronimo naman nagsayaw, kumakanta, sino commercial niya? Ano yun? Anong commercial? Ha? Vitamins? Friend C. Or, meron siyang commercial pa rin iba, no? Ipubukod doon. Si Chris Aquino naman. Ha? Shopee. Tapos yung naging sikat sa social media, di ba? Isa pa sa yung nagko-commercial, siya sa Lazada. Sino ba yan? Kilala mo yun eh. Si? Ha? Mia? Mia ba yan? No? So, pagka ganun, alam na kagad natin yung kino-commercial niya, di ba? Titignan mo, kahit na walang sound, pag titignan mo lang siya, alam mo na kung ano yung kino-commercial niya. Sa mga pagbasa natin, narinig natin si Jesus na sinasabi na sinugod siya ng Diyos ng Ama, no? para sa atin, doon sa mga alagad, no? Para ano? Sinugo ng Diyos Ama si Jesus para maghatid ng mabuting balita, di ba? At ipinapasa naman ngayon niya sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pangangaral niya sa kanila. At yung paggawa, yung pagpapakita ng mga halimbawa. At yung isang halimbawa na pinakita ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, anong halimbawa ang pinakita ni Jesus? Yung paglilingkod. Paano ba maglingkod? Anong ginawa ni Jesus? Inugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad, di ba? Tapos ang sabi pa niya dito sa kahuli-hulihan, ang bisa minong nakarawat haahon, nagsusumat ako kayo, hintinuod. Ang bisa minong nga nakarawat akon sinusugo, nakarawat man na haakon. Anong ibig sabihin? Ano sa Tagalog nun? Ang sino man ang
Tumanggap sa akin ay tumatanggap din sa nagsugo sa kanya o nagpadala sa kanya. Tapos, ito, nakarawat man na haako, nganan nakarawat haako. Ito na. Ang nakarawat haakon, nakarawat man nagsugo haakon. Parang ganun din. Ganun din ang ibig sabihin, no? At sinabi ni Jesus din, minsan, sabi, kung nakita niyo na ako, nakita niyo na rin ang aking Ama. So, pagiging misyonaryo, narinig natin ito sa dalawang pagbasa, no, sa first reading at sa Ebanghelyo, na yung paghahatid ng Ebanghelyo, mabuting balita sa lahat, sa pamamagitan ng pagpapalaganap. No? Paano ba natin pinapalaganap? Para ba nagko-commercial yan eh? Diba? Yun nga lang, mahirap i-commercial lang ang pananampalataya natin. Mas madaling i-commercial yung ibang bagay. Kunyari, pagdadamit natin ng branded na mga damit, no? Pag nakita mo dun, mas maigi o mas maganda, meron kang t-shirt na nakalagay Nike o kaya Gucci, no? Mga ganun. Madali lang at yun ang pinapakita natin sa lahat, no? Ayan, katulad ni Kuya, no? Reebok. No. So, Reebok, yung, kumbaga, mga worldly things. Madali lang natin yan ibigay o ilathala, no? Ihatag sa mga tao. Pero, yung pagkukwento natin kay Jesus, yung pag-uusap-usap tungkol sa Diyos, madali ba natin ginagawa yun? Di ba sa mga magkakabarkada, ano bang palagi yung pinag-uusapan? Mga crushes, mga pangarap sa buhay. Madalag lang natin pinag-uusapan, sino? Si Kristo. Sasabihin ng isa, hindi mo naman. Huwag nga yan ang pag-usapan natin. No? KJ mo naman. Kung ano naman, lalo na kapag nangangaral na yung isa, no? Di ba? Nangangaral na, ayaw na makinig ng pangaral. Next topic. Next topic na lang. Yeah. Kaya yan yung pagiging misyonaryo ay hindi lamang gawain naming mga pari, mga madre, mga brothers, miski rin kami, no? Pag minsan na din kami, nag-fail din kami, no? Sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos sa lahat ng tao. Lalo-lalo na kapag nakalimutan namin na yung mga kahinaan namin, madali ka rin mainis. So, ayun, no? Masungit. No? May masungit. Katulad kanina, mga estudyante ko, no? May mga estudyante ako na hindi nagsasabit ng modules on time. Pinasa nila lahat ng module at the last minute. Pinapahirapan ako magbabasa ng kanilang reflection paper. Kung merong 5 modules, 5 reflection paper ang at one time babasahin ko. Hindi yung tulad nung ganitong day, kunyari, ano ngayon, April o
noong February, merong 2 module. Nababasahin ko. Tapos na yun. Pero merong mga estudyante na papahirapan ka. Magsasubmit na sila at the last minute. Sabay-sabay, yung 5. Diba, pinahirapan ka nun? Kung kayo kaya ang teacher, ano kaya mararamdaman ninyo? Maiinis kayo! Maiinis! Pero, kailangan ko maging mabait. Pero, tatad sila sa pangaral, sa sermon. Bago ko tanggapin yung kanilang mga papel. So, mahirap mga kapatid. So, tayo bilang mga miyembro ng El Shaddai community. Siyempre, ano nga bang pakay natin sa pagiging miyembro ng El Shaddai? Para lang bang magkita-kita kayo magkababarkada? Para lang ba pag sa tuwing gathering may pagkain? Para lang ba wala lang? No? Ano bang pakay? Ano bang purpose ng pagsali? Ano bang dahilan kung bakit merong community ng El Shaddai? Ano bang kahit na kung tutusin, no? Yung iba, hindi pa nga alam kung anong ibig sabihin ng El Shaddai. O saan galing lupalop yung pangalang El Shaddai? Yan. So, kumbaga, aalamin natin yung pinapasukan natin. Huwag tayong pasok ng pasok. Kung anong pasukan natin. No? Pasok ka ng pasok. Yung pala, anong pala yun? Masama pala. Kaya yan, mga kapatid, no? Mission. Ipinapasa sa atin ng Diyos ang mission niya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kung ano yung ginawa ni Jesus, ganoon din ang gagawin natin. No? Para pag nakita tayo, naranasan tayo, nakasama tayo ng isang taong walang kinikilalang Diyos, ay mararamdaman niya na may Diyos. Pag nakita ka pa lang, no? Alam na niya na ikaw ay Kristiyano. Alam na niya kung ikaw ay membro ng El Shaddai. Dapat meron kayong trademark. Yung trademark na yun ay nakikita dapat sa bawat isa. Merong mga member ng mga grupo, no? sa simbahan. Siyempre, pagka may mga gathering, lalo na pagka dito, no? Kunyari, may pupuntahan kayong tahimik na lugar. Diba? Dapat yung mga members ng isang religious group, alam niya maging flexible. Alam niya yung maging pagka nagpunta siya doon sa isang lugar ng tahimik, siyempre, tatahimik siya kasi nire-respeto niya yung katahimikan ng lugar. Pero kung wala sa isip niya yun, mag-iingay lang siya doon. Mag-iingay. Hanggang na mainis sa kanya yung mga nakatira doon sa lugar na tahimik na yun. No? Ano ba yung mga yan? Umiingay-ingay. No? So, yun mga kapatid. No, dapat lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng mga ginagalaw natin,
lahat ng pinapakita natin, sana, masasabi, malalaman ka agad, makikilala agad na ikaw ay alagad ng Diyos. Ikaw ay member ng El Shaddai. Amen? Praise the Lord! Yun. So, pagdasal natin na tayo ay maging tunay na alagad ng Diyos, hindi lang sa pangalan, kundi pati sa gawa at sa salita. Okay. So, isama natin sa ating mga panalangin, no? Yung ating gawain sa buong taon, no? Pasasalamat sa nakaraang taon na ibinigay sa atin ng Diyos para tayo ay magkasama-sama, masayang nagsasama, masayang naglilingkod sa Panginoon, masayang nagpaparamdam na ang Diyos ay buhay sa ating lahat, no? Sa bawat isa. At ito nga, Thanksgiving Mass ay ino-offer for the 15th anniversary of El Shaddai Community na kinhatag ni Osita Valitos at ng kanyang anak na si Benedict. At siyempre, yung mga personal, no, na mga kahilingan. Kaya tatahimik tayo sandali. At kung ano ang ating mga kahilingan, sabihin natin sa Diyos ng tahimik. Sige. Langit nun nga may, dunggay nin amon mga pangamuyo, ngan ipadayon ng pagkura amon, hanimo gugma o bindisyon. Pinaagi kanya sa Kristo, amon nga banhaw nga Ginoo. Amen.
Ginoo, karawatan ni nga nakakalawas na sakripisyo na among kinahalan, mapagtugdong sa Catalina. Base kami na natutbuan ang iya mga pagtulunan. Nadi nasigon na magpasalamat na iyo ang usa o Ginoo ng Diyos. Pinaani ka na Yesu Cristo na among Ginoo. Ang ginumata iyo. Ayawan iyo mga kasing-kasing. Pasalamat kita, Ginoo, naton nga Diyos. Amay nga makagarahon, ang ngayong sa dagod nga mapasalamat kami haimo, pinaagi kan Heso Kristo nga among Ginoo. Nagsasuurog kan simbahan, kini nga piyesta, kapag pasindumong hanbaran nga Catalina de Siena. Kinaangkat, nimo kami pinaagihan iya santos ang kinabuhi. Gintututuan, pinaagihan iya mga pagwali. Ngan ginpapanaligdan, pinaagihan iya mga pag-ampon. Naduyog kami kan kangelesan o kasantusan na ira pag-awit, inwaray gunong na pagsirap. Alayang pagkaluhod. Santos ka nga tuyot Ginoo, puraburan nga tanan nga kaimpitan. Sanglit nga ngayong kami, ngayon palusad mo ang iyong buong Espiritu, pasiya santos nini nga mga halan, na tungod hamon, mahimong tangalawas o dugo ni Yesu Cristo nga amon Ginoo. Sa nuni ito biyan ang kamatayan ng iya kalugaringon, kinuwaya ang tinapay, na nagpasalamat ha imo. Iya ginpilit-pilit, ihatag ang iyang mga tinunan na nagsaring. Kanuwatan niyo, nga kaon ka mo na tananhini. Kay amo ni anakong lawas, nagtutupyan, tungod ayo. Sugad mga kahuman ang panihapon, iya kinuwang kalis, nga nagpasalamat liwat kayo. Inihatag niya ang iya mga tinungan nga nagsaring. Karawatan niyo ng inyong kamo nga tanan ini. Kay amo ni ang irimnado na akong dugo, ang dugo, hanbago, waray pagkabapas na ginsaaran, may kuulag tulad na iyo ganda tanan ng mga tao. Base mapasaylon mga sa buhatan ni Niyo, may numduman, paako.
Igtugan ta ang misteryo han pagtog. Ha pagdumdum nga niya kamatayon o pagkabanhaw, amang kinahalad haymo. Ginoy ni nga tinapay ang kinabuhi o girimna ng katalwasan. Napagpasalamat haymo, kay ginpakatakos ko kami, hinpagbatubang o pagkataman haymo. Nangangamaya kami haymo, nga kaming natanan na nagsasaro han lawas o dugo ni Kristo, magkaurusa, pinaagi, hanggang ng Espiritu Santo. Ginoo ng dumi ni imo simbahan na bukos ng kalibutan. Ganhing pitahi atida, hapay gugmay, upod kan Francisco among Papa, ug kan Crispina among Obispo, ug ang natanan ng kinarawatan sakramento hanod them. Kinumdumi liwatan namong kabugduan, nga kinaway na puluhing paglaang nga hirang mababanhaw. Masudla hira, ug ang natanan ng mga minatay, gadahan kapawahan imo himahin. Kaloy kami nga tanan, pasi matapos kami, makaambit ang kinabuhi nga dayon, upon hanbaran na Birheng Maria, Hiros sa Diyos, hanbaran na Jose, iya esposo, hanbaran ng mga apostol, ug ang tanan ng mga santos, nakalipay, haimo, hangatanan na katuwigan. Tugod nga magayag maghimaya kami, haimo pinaagi kanya sa Kristo na inuhan. Pinaagi haya didaya upudaya, didapat ko sa Espiritu Santo, kaimuan nga tanan nga himaya pagdahin, magkagarang nga may hadayon nga mga katuligan. Upod ipagtabot sa Diyos na nagpapakaon na aton, hapanahon in Panginihanglan, bagang po kita sumala hanggang tutlo ni Jesus sa aton.
Bawi kami Ginoo nga tanan nga karag-an, tagi kami hinkalinaw, hiningon mga adlaw, basi pinaagihan panabang man imo kamalagayon. Dayuday may gawas kami ang sala, nang matalwas kami nga tanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nagpapamulatan pagabot ni Hesu Kristo nga amo manunubos. Ginoo Hesu Kristo, kay nagsiring ka man animo mga apostol, ang kamurayo ibibilin ko hayo, ang akong kamurayaw iaatag ko hayo. Ayaw asay pagkulaway ang among mga sala, kundi ang pagto hanimong simbahan, nang sumalaan imo kaburuton, ihatag haamon ang kamurayo pagkaurusa, ikaw nga buti, nagahadi, kadayo nga katuwigan. Ang kamurayo ang Ginoo, dayuday maada hayo. Pagkitutena, ang kamurayo, nagahadi dinhi ato. Mga kabugtuhan, ini ang kordero ng Diyos na nagkukuhan sa lahat kalibutan. Barahan naton, kita tawag dadahan panghapon ang kordero.
Magampo kita. Ginoo, ang langit nun nga sa saro nga amon nakagamtaman nagpatusok tunanon nga kinabuhi ni Santa Catalina. Itugod nga ini nga sakramento maging pagkaon han amon kinabuhi nga dayon. Pinaagi kan Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Happy anniversary sa inyong lahat. Sana po ay dumami pa kayo. No? At maging tapat ng mga membro ng El Shaddai. Sister Elena, meron po kayo mensahe? Meron po kayong sasabihin sa kanila? Auto na lang po. Okay. So yun. Naisip ko kanina, nabanggit ko kasi yung tungkol sa pagtahimik, siyempre, hindi naman kayo maaaring tumahimik, no? Dahil, yung inyong, pag-praise, no? Pag-praise, no? Naalala ko yung sinabi ni Don Bosco. Kilala niyo ba si Saint John Bosco? Sabi niya, run, jump, make noise, but do not sing. Kung nag-iingay kayo dahil nagpupuri kayo sa Diyos, okay yun. Pero kapag nag-iingay kayo na wala lang, wala sa sa pagpupuri sa Diyos, ano yun? Kumbagay sa Panginoon ay baliwala yun. So, maging masaya lang po kayo sa inyong anniversary. No? Huwag niyo pong isipin na mga tao dito ay sanay sa tahimik. Mag-enjoy kayo. No? Huwag niyo kayong alalahanin. Kasi minsan lang naman kami. Minsan lang naman kami ma-disturb. Di ba? Wala yan. Basta nagpupuri tayo sa Diyos at naglilingkod tayo ng tapat sa Diyos. Yun ang mahalaga. So, happy anniversary po sa inyo lahat. No? So, enjoy lang kayo sa pag-stay ninyo dito sa St. Anthony. Okay? Ang ginumadayo iyon po ang iyong mga ulo para bendition. O Diyos, ang panalipod na tanan na naglalam haymo, bendisyoni ang imong bungto, kalwasa, panalipti, ngan panimang noa, ini basi gawas hansala ug hirayo hakaratan. Dayuday magpabiling dida han imo gugma. Pinaagi kan Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Ngan ang bendisyon han makagarang nga Dios Amay, ugan Anak, ugan Espiritu Santo, kumunsan nga dahayo, ngan pumabilin ha kadayunan. Amen. Kumana ang misa, palunan niyo ang kamurayan ni Kristo. Salamat.